Nadagdagan pa ang mga grupo at personalidad na nanawagang buksan sa publiko ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Saksi, si Van Mayrina. Batid daw ng Pangulo na umaabot na sa kanyang mga kaalyado ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Pero anya patunay ito ng investigasyon na hindi para isulong ang interes sa pampolitika, kundi para tuldukan ang katiwalian. I will continue to bring it up. If we resigned ourselves to saying that, okay, well, we can't do anything, I only have 6 years. If you resign to yourself to that I can't do anything, you will not do anything. Yeah. And this is what we've seen over so many past decades. So I didn't want to be another one. Hindi rin daw porke nagbitiw ay absuelto na sa pananagutan ng opisyal. That's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage, economic damage, actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So I will keep pushing. Para maiwasan ang ghost at substandard na proyekto, dapat din daw ibalik ang acceptance requirement kung saan kailangan munang inspeksyonin ng lokal na pamahalaan ng proyekto bago mabayaran ng kontraktor. Batid din ng Pangulo ang galit ng mga nagprotesta sa September 21 trillion peso march na posibleng masundan ng isa pang malawakang protesta sa Nobyembre. Pero ayon sa Pangulo, ang pananagutan ng pagpaparusa hindi pwedeng madaliin at idaan sa gigil. The sins they committed it's hard to swallow. I understand that, but if we are a nation, a people of laws. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagkumpirma ng dadalo sa pagdinig si Senador Mark Villar na naging DPWH Secretary noong 2016 hanggang 2021, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As former DPWH Secretary, probably he can share with us any information that he has with regard to the source of funding, planning, and implementation of the projects when he was Secretary. Muli ring haharap sa ICI ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ipatatawag din sila dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Zaldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Dumarami rin ang nananawagan na gawing publiko ang mga pagdinig ng ICI, lalo't itinigil pansamantala ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang mga pagdinig. I-open sa publiko para at least nakakaalam yung publiko. Opo. Ano ba talaga nangyayari, pati nga daw po yung mga executive session na yan, dapat nalalaman din ng publiko yan para maiwasan natin yung mga pagdududa. Yun nga nung sinasabi natin whitewash. Hopefully, the ICI can open to the public its deliberations. Para kay retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, hindi katanggap-tanggap na dahilan ng sinabi noon ng ICI na ayaw nila ng trial by publicity, kaya pribado ang mga hearing. Ang mga improper o di nararapat na mga tanong, pwede naman daw salagin ng mga abogado ng mga iniimbitehang personalidad. The Commission is very much aware of the request and or the position of some people asking for more transparency, but the position or the policy of the Commission still remains the same. Ayon sa ICI, isinapubliko naman nila ang naunang findings na inihain sa Ombudsman. So no change? Right now, there's not. Para sa GMA Integrated News, ako si Van Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.